adaptive, transformative, inclusive. These are how the Agricultural Training Institute in Region 2 continues to empower and uplift the agri-fishery communities of Cagayan Valley, guiding them toward a more sustainable, inclusive, and forward-looking future. As the lead agency in agricultural extension, EDI RTC2 remains committed to building the capacities of farmers, fishers, youth, and indigenous peoples, ensuring that every program and partnership brings us closer to a masaganang bagong Pilipinas. Ngayong taon, patuloy ang ating pagsulong sa paggamit ng makabagong teknolohiya mula sa pagtatanim hanggang pagpuproseso ng mga produkto. We have been actively pushing science information-driven decision-making through digitalization. Sa pamamagitan ng mga technical guidance session, coaching and mentoring activities, kasama ang iba't ibang partners and stakeholders, naihahanda ang ating mga magsasaka sa pangangailangan ng nagbabagong panahon. Ngayon, sa pag-training namin ng PhilGAPS, dito ako natuto sa food safety, environmental management, and yung safety ng mga workers at saka food quality ng product. Pag PhilGAPS yung product mo, mas mabenta ito at mas nabebenta namin sa higher price. Dahil sa PhilGAPS, nakapagbenta kami ng 141 bags of rice sa car. At maganda rin ang bigay nilang presyo. Sa patuloy na pagkampanya sa good agricultural practices, dumarami na ang mga GAP-certified farms sa lambak ng Cagayan. Sa ngayon ay mayroon ng 476 individual at isang grupo ng GAP-certified farms sa Region 2. Inaasahan rin na madadagdagan ng 3 Accredited Participatory Guarantee System o PGS groups sa Region 2. Sa kasalukuyan, mayroong 4 na PGS groups na tinututukan ang ATI Region 2 kasama ang DARFO2. Mas pinalakas rin ang ating pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang public and private institutions upang mas mapalawak ang ating masilbihan. Pinalakas natin ang kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program at Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty ng Department of Social Welfare and Development. Ang una-una ko po talagang natutunan po doon ay yung paano gumawa po ng organic na mga pataba, abono, na nakapagbigay po talaga ng malaking tulong sa amin. Yung mga hinog na saging na usually tinatapon na lang namin yan eh. Yun pala, ang ganda-ganda pala ng resulta nun pag ginawa nating pataba. Natutunan mi tagluto iti adu nga klase nga lulutson may panggap ka dato yung mushroom. Ket pagyamanan mi dagiti na itinda nga gamgami ni tapno amumi nga usiren dagita. Naging katuwang rin tayo ng pribadong sektor gaya ng Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation o ASSIST sa pagsasagawa ng mga capability building activities sa pagmamaisan. We are working hand in hand with the Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 in empowering farmers and their organizations. As co-chair of the Cagayan Valley Agriculture and Fisheries Resources Research and Extension for Development Network or CVAFREDEN, we ensure that we are utilizing research outputs through integration with our training curricula and dissemination through our information services. Our partnership with the provincial local government units through PAFES have been strengthened.
Faster, better, and wider agri-fishery extension services are now felt in the countryside. Bilang resulta ng pagkikipag-ugnayan, naglunsad rin tayo ng mga bagong programa bilang pagtugon sa pangangailangan ng iba't ibang sektor sa agrikultura. Nagsimula na ang Farmers Field School para sa good agricultural practices ng low GI rice. Kasama ang PhilRice, IRRI, DARFO2 at LGU, mayroong 2 FFS ang kasalukuyang isinasagawa sa Isabela at Cagayan. Ang Youth for Artificial Insemination ay kasalukuyang isinasagawa na rin sa piling mga kabataan sa lambak ng Cagayan. Inaasahang mas magiging epektibo ang mga kabataan na maging katuwang ng Department of Agriculture sa pagpapalaganap ng mga makabagong teknolohiya gaya ng artificial insemination sa kanayunan. Sa ganitong paraan, makapanghihikayat rin tayo ng iba pang mga kabataan na pumasok sa sektor ng agrikultura. Kasama rin natin sa pagpapaunlad ng ating sektor ang mga indigenous people. Nagsagawa tayo ng serye ng pagsasanay sa mga agta sa Santo Niño, Cagayan bilang bahagi ng Project CLAP for I-Peace, empowering indigenous peoples in creating livelihoods and agricultural productivity. Inaasahan na makatutulong ito sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain para sa kanilang pamilya at maging kabuhayan ng kanilang komunidad. Ana idi nasursuro mi ti agmula ti kasla na nakitak mit kadeti mulak kasla mayat ta kwa na istimar nga na siya at kaputa tinungpal mi dagiti insuro dakada kami ni pod idi training adamit ti pimintasan na dagijay mulmula mi naitulong namit data pinagmula mi adamit ti kasla ko magi pinagmulmula mi nga adda ti maitulong na ti pamilya mi kin adda ti ilako minto no makaapit kami. Sa ating pagkikipagtulungan sa iba't ibang sektor at sa paglulunsad ng mga bagong programa, sama-sama nating salubungin ang isang masaganang bagong Pilipinas.